Hello. Ah, ang topic po natin ngayon ay parang hindi ako dapat ang mag-discuss nito eh. Dapat si Brother Eric. In Christ, I am rich and godly. Yan. Godly tayo, pero di naman tayo rich. Ano pa? Rich ba? Rich daw. Pwede po bang tumayo tayo para sa isang maikling panalangin? Dakilang Diyos, Ama naming banal na makapangyarihan sa lahat. Salamat po, Ama, sa pagkakataong ito na binigay mo sa amin para pag-aralan muli ang iyong mga banal na salita, ang particularly yung gospel of full grace. Para po talakayin namin yung mga blessings na ipinagkaloob mo sa amin dahil sa natapos na gawa ng aming Panginoong Hesukristo. Panginoon, Ikaw po ang mangusap sa amin, Ikaw po ang magturo, buksan mo ang puso at isipan ng mga kapatid namin ang makikinig upang maunawaan nila ang mga bagay na iyong ipapahayag sa pamamagitan ng iyong lingkod. Lobin mo po na ang mga salita na aming maririnig at lahat ng anumang aming gawin sa mga oras na ito ay yung makapagbibigay lamang ng karangalan, kapurihan sa iyong banal na pangalan. Ito po ang aming dalangin sa pangalan po ng aming Panginoong Hesukristo. Amen. Meron po akong isang payo sa mga tulad natin na mga retirable na o maging sa kabataan sa mga kabataan retirable at mga retired na. Sabi po sa science ang ating katawan ay binubuo ng 70% water. 70% water. At sa maghapon na ating activities, ito po ay nababawasan. Ano po? Pinapawisan tayo, dumijingle tayo, dumudura tayo. Kinakailangan ay mapalitan natin yung tubig na nawala para ma-maintain yung 70%. Dahil po iyon ang pagkakadesign ng Diyos sa atin. 70% water. At pagka po nagkulang yun, susceptible po tayo sa mga sakit, sa mga karamdaman, pagka hindi natin na-maintain yung level na yun. Sabi nga po nung kaibigan namin, doktor, pagka ikaw ay gusto sa tubig, para kang ubas. Banatang balat. Pero pagkakulang ka sa tubig, para kang pasas. Pasas. Kaya po, i-maintain natin yung water level ng ating katawan. Araw-araw, nakakabata po yun. Nakakabata sa tingin, i-maintain natin yung 70%. Ano po ang tamang formula? Ang dami ng tubig na iinumin sa maghapon. Ano po? Magtimbang kayo, inyong timbang. At i-multiply ito sa 0.2. Ito ang dami ng tubig na Hello. Halimbawa, ang timbang natin ay 50 kilos. 50 kilos times 0.2 is 10.
10 glasses of water ang iinumin natin sa maghapon. Ano yun? Naka-distribute yun sa buong maghapon. Ano po? Para ma-maintain natin yung water level natin sa katawan. Ayan. Kailangan po natin yon. Yung mga gusto sa tubig, ano po? Gusto sa tubig, ay hindi kagad nirarayuma. Ano po? Hindi nirarayuma kagad siya. Dahil po, yung lubrication ng ating mga tuhod, ng ating mga kasakasuan, at tinatawag na synovial fluid, ito po yung ginagawa ng ating katawan na ang main ingredient ay tubig. Sa tubig nang gagaling, mainly, ano po, yung malaking component ng synovial fluid nang gagaling sa tubig. Kaya pagka gusto tayo sa tubig, fully lubricated yung ating mga kasukasuan, hindi tayo kagad nirarayuma. Ayan. Yun po yung friendly advice natin. So pagka po ang topic ng prosperity ay inilalahad sa church, ito ay medyo controversial, ano po. Maraming lumalabas na tanong, maraming mga issues, mga misunderstanding na nalilikha sa mga nakikinig. At sabi nga po, pero pagka tinuturo natin yung gospel of grace, hindi po natin maiiwalay talaga yung prosperity. Dahil po yung prosperity ay bahagi ng gospel of grace. Kaya lamang, sabi nga po dun sa isang kanta na lagi nating naririnig kay Don Moen, let the poor say, I am rich because of what the Lord has done for us. Dahil sa natapos na gawa ng Panginoong Jesucristo, tayo ay ginawang may kaya, mayaman, may kasaganaan sa buhay. Pagka tayo po ay nagbibigay sa ilalim ng biyaya, sa ilalim ng full grace, tayo po ay nagbibigay ng offering sa church. Nagsishare tayo ng offering sa church dahil tayo ay pinagpala na. Pinagpala na tayo, kaya yung ating naibibigay ay galing sa pagpapala ng Diyos. Pero meron pong nagbibigay na ang purpose ay para pagpalain. Hindi po iyon galing sa gospel of grace. Yung po ay galing dun sa ibang paraan ng kaligtasan. Halimbawa, yung salvation by works o kaya ay salvation by works and grace. Yun po yung mga tao na nagbibigay para pagpalain. Pero sa atin po na under full grace, pinagpala tayo, kaya tayo nakapagbibigay. At yung pong pagbibigay ng umaasa ng kapalit, yun po yung sinasamantala ng mga prosperity teachers or preachers para yumaman, para magkamal ng pera. Sa pangako na iyong ibinigay mo ay ibabalik sa iyo ng doble, triple, or sevenfold. Yun po ang pangako nila. Kaya pagka po ang ministro ay yumayaman at ang mga membro ay naiiwan sa kahirapan, yun po yung tinatawag nilang prosperity gospel.
Pagka pala tumatanda na po, yung laway madaling matuyo. Ano pa? Hindi ka na makapagsalita ng maayos pagkatuyo ka at tuyo ang bibig. Under the gospel of full grace, tayo po ay natural po sa atin yung prosperity. Tinatanggap natin yung prosperity sapagkat ito ay bahagi ng gospel of grace. At dahil dito ay maraming mga pastor ang nagko-comment sa mga nasa ilalim ng biyaya na tayo ay prosperity gospel. Tayo ay nagtuturo ng prosperity gospel. Para hindi naman po totoo yun dahil yung prosperity ay isang bahagi lang ng gospel of grace. Tulad ng healing, ano po? Tulad ng salvation. Isa lang pong bahagi yun ng gospel of grace. Pero ang kabuuan po, ang pinakamahalaga yung salvation doon sa natapos na gawa ng ating Panginoong Jesucristo. Dahil nga sa dami ng mga comments ng mga pastor, nagtanong si Bishop Emmy. Kami talagang nagtuturo ng prosperity sa gospel of grace. Kayo naman, ano ba tinuturo ninyo? Kung against kayo sa gospel of sa prosperity, ano naman ay tinuturo ninyo? Nagtuturo siguro kayo ng poverty gospel. Kung hindi niyo matanggap yung prosperity, siguradong nagtuturo kayo ng poverty gospel. Ano pa? Kung ganun ang stand ninyo, ilagay ninyo sa inyong Facebook account. Sumampalataya kayo kay Kristo at maghihirap kayo. Sino kaya ang maglalike doon? Ano? Sino ang magpapalo doon? Against sila sa prosperity, favor sila doon sa poverty. At yung gospel of poverty ay hindi po, sabi nga ni Bishop, ay hindi match. Hindi match. Kasi ang poverty ay bad news. Samantalang yung gospel, good news. Na? Hindi match. Ano po? Kung sabihin ba na, mayroon akong mabuting balita sa inyo. Maghihirap kayo. Pangit pakinggan na po. Sino tatanggap nun? Dapat, mayroon akong magandang balita sa inyo dahil uunlad kayo. No? Yayaman kayo. Para good news. Pero yun talaga ang pinangahawakan ng ibang mga pastor. Na pinangahawakan nila yung theology of suffering. Naniniwala sila na pagka ikaw ay naghihirap, tuloy ni Pastor, ni Bishop ito na po, pagka ikaw ay naghihirap, malapit ka kay Lord. Kung gano'n na ang katwiran ninyo, pag-pray na lang kayo na, Lord, ibigay mo sa akin ang lahat ng kahirapan, lahat ng pagdurusa, para close tayo. Gagawin ba ng mga pastor yan? Hindi gagawin ng mga pastor yan. Kasi pagka tayo nakihirapan, gumagawa tayo ng paraan para mawala yung ating kahirapan. Marami po ang kumukontra nga doon sa prosperity at ang Diyos ay hindi bound. He is not bound to grant what you don't believe. Kung ayaw mo doon sa prosperity, okay lang, maghirap ka. Ano po? Ayaw mo maniwala doon sa prosperity. Ano po? Samantalang nasa gospel naman yan. And there is nothing godly in poverty. Yung pong prosperity gospel ay tininan ko sa Google. Ginoogle ko po yung prosperity gospel. Ang sinasabi doon, aside from salvation, wealth and health, they believe in
wealth, and health. Ganun din tayo, di ba? Kaya lang, ang pinagbabasihan nila ay positive thinking. Positive thinking. Samantalang ang pinagbabasihan natin ay blessing sa atin dahil sa natapos na gawa ng ating Panginoong Jesucristo. Tuloy po natin. Ang sabi sa 2 Corinthians 8:9, sapagkat nalalaman ninyo ang biyaya ng ating Panginoong Jesucristo na bagamat siya'y mayaman, gayon may nagpagadukha dahil sa inyo upang sa pamamagitan ng kanyang karukaan ay magsiyaman tayo. Ito po yung sinasabi na dahil sa natapos na gawa ng ating Panginoong Jesucristo, tayo ay siya'y naging mahirap para tayo ay yumaman. Ito po ay gift, sabi nga dito, biyaya, gift sa atin ng ating Panginoong Jesucristo. Ang ating pong topic ngayon ay binubuo ng tatlong bahagi. Declaration, caution, at application. Tatlong bahagi. Sa declaration po, umpisa natin sa awit 24:1. Ang lupa ay sa Panginoon at ang buong narito, ang sanglibutan at silang nagsisitahan dito. Ang lupa ay sa Panginoon at ang naririto, buong naririto. Anong naririto sa lupa? Ano po? Lahat. Kayamanan, mga tao, at narito, pag-aari ng Panginoon. Tuloy po natin. Awit 89:11. Ang langit ay iyo, ang lupa ay iyo rin. Ang sanglibutan at ang buong narito ay iyong itinatag. Sabihin po, ang gumawa ng lahat, ang lahat ng ating nakikita sa paligid, sa ibaba, sa itaas, ay gawa ng Diyos at pag-aari ng Diyos. Ang mga kayamanan at gayon din ang karangalan ay nagmumula sa iyo at ikaw ang nagpupuno sa lahat at nasa iyong kamay ang kapangyarihan at kalakasan at nasa iyong kamay ang pagpapadakila at pagpapalakas. Nasa Kanya ang lahat ng kapangyarihan. Pwede niyang gawin ang gusto niyang gawin para sa Kanyang mga nilikha. Hagay, ang pilak ay akin at ang ginto ay akin, sabi ng Panginoon ng mga hukbo. So, lahat ng mga kayamanan, pilak, ginto, mamahaling hiyas, yung precious stones, pag-aari ng Panginoon lahat. Kaya napakayaman ng ating Panginoon. Napakayaman ng ating Ama. Ano po? Tuloy po natin. Kundi iyong alalahanin ang Panginoon mong Diyos, sapagkat Siya ang nagbigay sa iyo ng kapangyarihan upang magkaroon ka ng kayamanan, upang Kanyang papagtibayin ang Kanyang tipan na Kanyang isinumpa sa iyong mga magulang, gaya nga sa araw na ito. Ang kayamanan natin ay nanggagaling sa Diyos. Siya ang nagbibigay ng mga bagay na ating tinatangkilik. At sa pagkakamit nito o sa paghahanap ng kayamanang ito, binibigyan niya tayo ng ability. Ability, kakayahan, koneksyon. Halimbawa, tayo halimbawa, meron tayong paninda, binibigyan tayo ng tinuturo sa atin yung tamang koneksyon, yung ability, karunungan sa sa pangangalakal, para makuha natin yung kayamanang binibigay ng Diyos sa atin.
At yung mga kayamanang binibigay sa atin, pinagkatiwala lang sa atin yon. Siya pa rin ang may-ari. Kahit na nasa kamay na natin, tayo ay katiwala lang. Tuloy pa natin. Katulad ng ano sinasabi doon sa 2 Corinthians 8:9, binasa na natin, paano na ibigay sa atin ng Panginoon yung mga kayamanan na ito? Sabi niya, na bagaman siya'y mayaman, gayon may nagpakadukha dahil sa inyo upang sa pamamagitan ng kanyang karuhaan ay magsiyaman kayo. Ibig sabihin po, kinuha niya ang ating karuhaan para makanta natin ang kasaganaan. Nung siya ipanganak dito sa lupa, sabi nga, siya ay sa sabsaban lang pinanganak. Di man lang sa charity ward or sa pre-ward. Pinanganak siya sa pinakamababang dako, kulungan ng hayop. Samantalang napakayaman niya. Siya ang may-ari ng langit at lupa. Siya ang tagapagmana. Lahat ng mga kayamanan, may access siya doon sa langit bago siya magkatawang tao. Lumalakad siya sa lansanang ginto. Pinaglilingkran siya ng mga anghel. Lahat ng mga mamahaling bato, may access siya. Napakayaman ng ating Panginoong Hesus. Pero nung magkatawang tao siya, napakahirap niya. Nung siya lumaki, nung siya nangaral, wala siyang bahay. Ang sabi nga, Matthew 8:20, as sinabi sa kanya ni Jesus, may mga lungga ang mga sora at may mga pugad ang mga ibon sa langit. Tatapwat ang anak ng tao ay walang kahiligan ng kanyang ulo. Wala siyang permanenteng tirahan. Ano po? Buti pang mga ibon may pugad, mga daga mayroong lungga na kanilang natatahanan. Pero ang Panginoon sa kanyang kahirapan, wala siyang permanenteng tahanan. Nung siya pumasok sa Jerusalem, triumphant entry to Jerusalem, nanghiram lang siya ng sasakyan. Nanghiram lang siya ng asno para masakyan niya. Wala siyang sariling mean of transportation. Nanghiram lang siya ng donkey para masakyan niya. At nang siya ay mamatay, ilibing, wala siyang St. Peter, yung memorial plan. Wala siyang memorial plan. Nanghiram lang siya. Nanghiram lang siya ng libingan kay Joseph of Arimathea. So, makikita natin na kung gaano siya naging mahirap dito sa lupa upang maibigay sa atin yung kaunlaran, kayamanan na para sa atin. Meron naman nagsasabi, bakit yung early church? Bakit yung early church sa Acts 4:34 ay nagsimula rin sa kahirapan, di ba? Mahirap din yung ating early church. Yung po yung sinasabi ng iba. Pero ang sabi sa Acts 4:34, sapagkat walang sino mang nasasalat sa kanila, palibhasa ay pinagbili ng lahat ng mga may lupa o mga bahay ang mga ito at dinala ang mga halaga ng mga bagay na ipinagbili sa harapan ng mga apostol. So, nung matatag yung church sa Acts chapter 2, ilan ang unang naging believers?
Bukod, bukod pa doon sa mga dating alagad, 3,000. Na po, 3,000. Hindi naman lahat na yun ay mahihirap. Mayroong mga mayayaman doon. Ang ginawa nila, para maging pantay-pantay ang pamumuhay ng mga believers, binenta nila yung kanilang mga lupa, mga pag-aari, at ibinigay sa church. Kaya hindi naging mahirap ang early church. Sagana sila. Dahil nga doon sa mga mayayaman na nag-share doon sa kapulungan, sa congregation. Kaya hindi po mahirap ang early church. Kaya hindi po kapintasan sa atin kung tayo ay mag-prosper, yung yumaman ang church. Dahil iyon talaga ang kagustuhan ng Diyos para sa kanyang mga anak. Imagine, napakayaman ng ating Ama. No? Napakayaman niya. Hindi masusukat ang kanyang kayamanan. Bakit naman niya hindi ipaparte yung kayamanan sa kanyang mga anak? In fact, insulto sa Diyos. Insulto sa ating Ama na siya'y sobrang yaman at ang kanyang mga anak ay nagkikahos. Huh? So, marapat lang na bigyan din tayo ng kasaganaan. Sabi nga doon sa John 10:10, di ba? Sa John 10:10. The enemy comes to steal, to kill, and destroy. I have come that you may have life and have it more abundantly. No? Para tayo ay pasaganain. Yung spiritual blessings, kasama na po yun ng buhay na ibigay sa atin. Kaya yung abundant na binibigay sa atin, para ma-enjoy natin yung buhay na tinanggap natin sa Panginoon sa kasaganaan. Hindi po maganda yung ini-enjoy natin yung eternal life dito sa lupa nang tayo ay nagigikahos. Di ba? Kaya, purpose ng Panginoon na bigyan tayo ng buhay na walang hanggan kasama ang kasaganaan ito. Na habang ini-enjoy natin yung buhay na walang hanggan, ay nasa atin yung kasaganaan sa pamumuhay. Yan. Philippians 4:18, dapat mayroon ako ng lahat ng mga bagay at sumasagana. Ako'y busog, palibhasa tumanggap kay Epaprodito ng mga bagay na galing sa inyo, na isang samyo ng masarap na amoy, isang handog na kaaya-aya na lubhang nakalulugod. Meron din po nagsasabi, nagko-comment, bakit si Pablo namuhay din sa kahirapan? Habang siya nagpipreach ng gospel, kumuha siya ng sideline, ng mapapagkakitaan para siya mabuhay. Siya ay naging tent maker. Yun po ay nung panahon na ang church ay maliit pa. Pero nung lumaki na ang church, magkaroon na ng libo-libong membro, naging masagana na po ang buhay niya. Dahil nga, nagtutulong-tulong yung mga kapatid para maibigay sa kanya yung mga pangangailangan niya. Habang siya ay nagpipreach, pwede niyang bitawan na yung tent making at mag-full-time at ang nagsusupply sa kanya mga pangangailangan ay ang church na. Sabi siya, sumasagana. Masagana, busog, dahil tumatanggap siya ng mga handog ng mga kapatid. Sinusuportahan siya ng mga kapatid. Sinusuportahan siya ng church. Malaki na ang church noon. Malaki na ang church. Ito, nasa part 2 na po tayo. No? Tapos na tayo dun sa declaration. Caution.
Hindi po lahat ng yumayaman ay godly. Ano po? Although yun ang gusto ng Panginoon, na ang mga godly ay yumaman. Ano po? Meron din namang yumayaman na hindi godly, non-believer. At ito po yung katangian, ano po? Katangian ng mga mayayaman na ungodly. Proverbs 18:11. Ang yaman ng mayamang tao ay ang kanyang matibay na bayan at gaya ng matayog na kuta sa kanilang sariling pag-iisip. Dahil nga po ungodly siya, hiwalay siya sa Diyos, ang kanyang dinidiyos ay yung kanyang kayamanan. Ang inaasahan niya yung kanyang kayamanan. Ito po yung mga ungodly, ano po? Kaya yung kayamanan niya ay ginagamit niya sa pagkakaroon ng impluensya. Makikita natin yung mga non-believer na mayayaman, nasa mataas na level ng society. Aba? At sila yung mga makapangyarihan dahil ginagamit nila yung kayamanan nila para pangsuhol sa mga may kapangyarihan. Kamukha, kahit na po dun sa panahon natin ngayon, bihirang mayayaman ang nabibilanggo. Ginagamit yung kanyang kayamanan para siya ay hindi maparusahan. Iyon po ang arrogant. Ano ba ibig sabihin ng arrogant? Mayabang, matapobre. Ano po? Sila po yung mga taong matapobre, mga mayayabang, dahil nga sila ay maraming pera, maganda ang sasakyan, pinagyayabang yung kanilang kayamanan, at dahil sa kayamanan nga ay nagkakaroon sila ng kapangyarihan doon sa kanilang lugar. Rich and ungodly, sila po ay mga mayabang, mga arogante, mga mapangmata ng tao. No? Matapobre sila. Proverbs 28:18, ang lumalakad ng matuwid ay maliligtas, ngunit siyang masama sa kanyang mga lakad ay mabubuwal. Dahil nga siya ay hiwalay sa Diyos, wala siyang protection sa Diyos. Proverbs 8:13, ang pagkatakot sa Panginoon ay ipagtanim ang kasamaan, kapalaluan at kahambugan at masamang lakad, at ang masamang bibig ay aking pinagtatanim. Ito po, sabi nga kanina, kasamaan, kapalaluan, kahambugan. Alam po natin na ang ikinabagsak ni Satan ay hindi ba kapalaluan, kahambugan. At iyon ay kinasusuklaman ng Diyos. Sa 7 kinasusuklaman ng Diyos na nakasulat doon sa Proverbs chapter 6. Number 1 po, yung kahambugan, kapalaluan. Yan ang pangunahing kinapuputan ng Diyos. Maging po yung pagbagsak ni Eva at Adan. Ang pinagmulan niyan, pride din kahambugan din. Ano po? Gusto nilang maging katulad ng Diyos na nakakaalam ng mabuti at masama. Tuloy po natin. Luke 12:16. At nagsaysay siya sa kanila ng isang talinghaga na sinasabi, ang lupa ng isang taong mayaman ay namumunga ng sagana. Ayan. Iniisip niya sa sarili na sinasabi, anong gagawin ko sapagkat wala akong mapaglagyan ng aking mga inaning-ani. At sinabi niya ito, ang gagawin ko, igigiba ko ang aking bangan at gagawa ako ng lalong malaki at doon ko ilalagay ang lahat ng aking butil at aking mga pag-aari. Ito po yung mayaman na ungodly,
ungodly. Na dahil sa kanyang kayamanan na lumalago, ang gusto niya, yung gumawa pa ng mas malaking kamalig para lagyan yon. Sa halip na ipamahagi niya na itulong sa mga nakapaligid, ay sinusolo niya yung kanyang kayamanan. Apo? Ginagawa niyang yung bang pagka siya'y nalulungkot, namamasyal doon sa kamalig at minamalas niya yung kanyang natipong kayamanan. Sinusolo niya. Hindi siya nagbibigay ng tulong sa iba. Ang sabi pa, sasabihin ko sa aking kaluluwa, marami ka ng pag-aaring nakakamalig para sa maraming taon. Magpahinga ka, kumain ka, uminom ka, matuwa ka. Hindi siya generous, ano po? Ungodly, hindi siya generous. Pero ang sabi ito po ay error, ano po? Continuation po ito dun sa Luke 12:19. So, huwag po natin pansinin yung verse at saka yung chapter. Sa Luke pa rin po ito. Datapwat sinabi sa kanyang Diyos, ikaw na haling, hihingin sa iyo sa gabing ito ang iyong kaluluwa at ang mga bagay na inihanda mo ay mapapa sa kanino kaya. Yun po ang sinabi ng Panginoon doon sa ungodly man na ito ng mayaman. Nagtipon ka ng maraming kayamanan. Lahat na yan. Hindi mo naman pakikinabangan. Dahil sa gabing ito ay mamamatay ka, kukunin ang buhay mo. Sino lang ang magmamana ng iyong mga kayamanan? Sabi nga sa 1 Timothy 6:7, sapagkat wala tayong dinalang anuman sa sanlibutan at wala rin naman tayong mailalabas. Hubad tayong lumabas sa bahay bata ng ating ina at hubad tayong babalik. Wala tayong madadala kahit ano. Nagbiro pa nga si Bishop dito eh. Pagka daw pinapanganak ang bata, ay pinapalo. Paglabas sa tiyan, pinapalo na iba hawak sa paa, tinatapik sa puwit. Ano pa? Ang biro niya eh. May dala ka. Tinatapik na gano'n. Kino-question pa ng doktor. Kino-question ng doktor. May dala ka. Sabi naman ng bata, wala. Umiiyak naman ng bata. Wala. Yan. Talagang lumabas tayong ubad, babalik tayo sa Diyos na ubad. Wala tayong madadala kahit ano. Kaya habang nabubuhay tayo rito, habang pinagkakalooban tayo ng Diyos ng mga pag-aari, kayamanan, ay gamitin natin sa magandang paraan. Magbuo tayo ng relasyon. Una sa Diyos. Gamitin natin sa paglilingkod sa Diyos. Gamitin natin sa ating kapwa. Hindi naman natin madadala yun sa pagkamatay natin. Ito pa isang katangian ng mga ungodly. Greedy ano po. Luke 12:15. At sinabi niya sa kanila, mangagmasid kayo at kayo'y mag-ingat sa lahat ng kasakiman, sapagkat ang buhay ng tao ay hindi sa kasaganaan ng mga bagay na tinatangkilik. Merong mga mayayaman na po. Ginagamit pa yung kanyang kapangyarihan, ginagamit pa yung kanyang kayamanan para mangamkam. Ano po? Mangamkam ng pwedeng lupain, pwedeng pag-aari ng iba. Ano po? Lalo na yung mga nagsasanla, ano po? Talagang
pagka greedy ka, pagka ungodly ka, di ka nagbibigay ng palugit. Ano po? Pagka hindi nakabayad, kabig ang lupa. Kami yung nakasanla. Pa? Greedy. Sapagkat ang pag-ibig sa salapi ay ugat ng lahat ng uri ng kasamaan na sa pagnanasa ng iba ay nangasinsay sa pananampalataya at tinuhog ang kilang sarili ng maraming kalumbayan. Ang kayamanan po ay, sabi nga, amoral. Ano po? Amoral. Sabihin, neutral. Pwedeng magamit sa kasamaan, pwedeng magamit sa kabutihan. Ano po? Ang masama ay yung pag-ibig sa salapi. Talagang gagawin mo ang lahat para makamtan mo yung kayamanan na gusto mo kahit sa anong paraan. By hook or by crook, kinakailangan makamtan mo yung hangad mong kayamanan na yan. Gagawa ka ng masama, mang-aapi ka, manglalamang ka sa iba para makuha mo yung kayamanan na yan. Yun po yung gawa ng mga ungodly, gawa ng mga ang pag-ibig ay nakatuon sa salapi. Pangatlo na katangian, they are idolaters. Sapagkat kung saan naroon ang iyong kayamanan, doon naman doroon ang iyong puso. Kung tanungin tayo, ano ba yung kayamanan natin? Ano ba kayamanan natin? Yung ating salapi ba? Kasi merong iba na ang kayamanan ay ang Panginoon. Merong iba na ang kayamanan ay yung kanyang mahal sa buhay, yung kanyang pamilya. Ano po? So, sabi nga, kung tayo'y mamimili, ano po, ilagay natin sa kani-kanyang level. Ano po? Ano ba yung number 1 natin? Ang Panginoon ba ay salapi? O yung salapi? Ha? Siguro kung tatanungin tayo, number 1 sa akin ang Panginoon. Pangalawa, pamilya. Pangatlo, meron pong iba pa. At sa ibaba lang, yung kayamanan. Ano po? Dahil kung nasaan ang inyong kayamanan, ay doroon ang inyong puso. Kung ang kayamanan mo ay ang Panginoon, lagi ka sa sambahan. Lagi ka nagbabasa ng Bible. Ha? Kung ang kayamanan mo naman ay yung pamilya, lagi ka sa piling ng iyong pamilya. At hindi naman masama sa mga believers nga yung pamilya natin isinasama natin sa paglilingkod sa Panginoon, sa pagsamba. Ano po? Pero kung ikaw ay ungodly, ano po? Usually, ang pinipili nila ay yung kayamanan. At kung saan naroon na yung kayamanan, andurong ka. Ano po? Yung bank deposit mo, nasa office ka, lagi mo tinitingnan yung bank book, baka, yung, halimbawa, yung kayamanan mo yung nasa bahay naman, hindi ka makalis-alis ng bahay, baka malooban ka. Di ba? Inaalagaan mo yung kayamanan mo. Anduro ng iyong puso, kahit saan ka magpunta. Yung kayamanan mo nasa bag mo. Ayaw mong hihiwalay sa katawan mo. Baka maagaw. Yun po yung kung nasaan ang iyong kayamanan, doroon ang inyong puso. Pero sa ating mga Kristiyano, ganoon din ba sa atin? Di ba ang kayamanan natin ang Panginoon, ang ating pamilya?
yung pananalapi ay nasa ibaba lang. At pwede nating isakripisyo yun para sa Panginoon at para sa ating pamilya, sa ating mga mahal sa buhay. Malapit na tayo. Sa Matthew 6:33, datapwat hanapin muna ninyo ang kanyang kaharian at ang kanyang katuwiran at ang lahat ng mga bagay na ito ay pawang idaragdag sa inyo. So nasa tamang location po tayo. Nasa tamang position tayo. Una tayong natagpuan ng Panginoon. Nasumpungan natin yung kanyang kaharian at ngayon ay dinadagdag sa atin ng Panginoon yung ating mga pangangailangan. Tama ang ating location. Ano po? Tayo'y nasa Panginoon. Siya ang nagdadagdag nung ating mga pangangailangan, kalusugan, no, kayamanan, dahil sa natapos na gawa ng Panginoon, accessible yon sa atin dahil tayo ay nasa Panginoon. Application na tayo. Be humble, honor God with your wealth. Be humble. 1 Timothy 6:7, sapagkat wala tayong din lang anuman sa sanlibutan at wala rin naman tayong may lalabas na anuman. Yun po yung pinag-usapan natin kanina. Kaya, gamitin natin ang ating mga kayamanan, ang ating salapi. Una, sa paglilingkod sa Panginoon, sa pagsuporta sa ating pamilya, at kung napakarami ng ating kayamanan, pwede tayong mag-travel. Hanggat kaya natin, di ba? Nasa Panginoon na yung ating share ng Panginoon. Suportado na yung ating pamilya. Pwede na tayong mag-enjoy. Bili natin yung ating pagkain na pinapangarap na makain. Gamitin natin yung kayamanan natin para naman ma-enjoy natin ang buhay. Huwag yung senior na tayo. Senior na tayo, nagsa-sideline pa. Gusto pang kumita. Ano pa? Kailan mo pa i-enjoy? Kailan mo pa i-enjoy yung naipon mo? Pagka tayo hindi na makalakad, hindi tayo makapamamasyal. Saan mapupunta yung pera natin? Sa manugang lang mapupunta. Pati yung mga damit na itinatabi natin. Mga damit na itinatabi natin, ay hindi natin may suot-suot. Ano? Ang manugang lang ang magdidesisyon yan. Pag-alis natin. Kaya nga, ang payo nga ni Bishop, i-allocate natin yung ating kayamanan. Mag-allocate tayo sa Panginoon, mag-allocate tayo sa pamilya, mag-allocate tayo sa ating pag-e-enjoy ng buhay hanggat malakas tayo. Hanggat malakas tayo. Kasi pagka mahina na tayo, may pera man tayo, hindi na natin ma-enjoy. Amen ba, mga kapatid? Okay. Kaya i-enjoy natin yung ating, imagine, ilang dekada tayo nagpapakahirap para kumita ng pera. Dapat naman ngayong retired na tayo, enjoy na natin. Hanggat malakas tayo. Kamukha ni Sister Gatsi, talagang ini-enjoy na niya. Ayahin mo naman si Sister Eva para masama naman ako.
Ano mo, pagka mahina ka na, malapit ka nang kunin ni Lord, wala na. Manugang lang ang magpapasasa dyan. Tuloy po natin. Proverbs 3:9. Parangalin mo ang Panginoon ng iyong tinatangkilik at ng mga unang bunga ng lahat mong ani. Sabi ko nga, yung wealth natin, iplano natin, mag-allocate tayo kung saan dapat maglagay. Maglagay tayo ng para sa Panginoon, para sa pamilya, lahat. Iplano natin na hanggat malakas tayo. Aba. Malapit na tayong matapos. Buti pa si Sister Dulce. Kagagaling lang sa Singapore. Talagang ini-enjoy niya yung kanyang nalalabing buhay dito sa lupa. Mahaba pa siyang mag-e-enjoy. 100 years, mahabang panahon pa yung i-enjoy niya. Hebrews 13:5. Mangilag kayo sa pag-ibig sa salapi, mangagkasya kayo sa inyong tinatangkilik, sapagkat siya rin nagsabi, sa anumang paraan ay hindi kita papagkukulangin, sa anumang paraan ni hindi kita pababayaan. Be content with God's daily provision. Don't love money. Kasi ang pag-ibig sa salapi ay hindi maganda. Ugat ng lahat ng kasamaan. Magkasya tayo dun sa pinagkakaloob sa atin ng Panginoon. Be generous and willing to share. 1 Timothy 6:17. Ang mayayaman sa salibutang ito ay pagbilinan mo na huwag magsipagmataas ng pag-iisip at huwag umasa sa mga kayamanang di nananatili, kundi sa Diyos na siyang nagbibigay sa ating sagana ng lahat ng mga bagay upang ating ikagalak, na sila'y magsigawa ng mabuti, na sila'y magsiyaman sa mabuting gawa, na sila'y maging handa sa pamimigay, maibigin sa pamamahagi. Ito po yung sinasabi ng Panginoon dun sa mga mayayaman, na huwag nating sarilinin. Mag-share tayo sa iba. Una-una nga sa Panginoon, sa gawain ng church. Galatians 6:6, datapwat ang tinuruan sa aral ng Diyos ay makidamay doon sa nagtuturo sa lahat ng mga bagay na mabuti. Kaya pala ito ibinigay sa akin ni Pastor hindi siya ang nag-discuss. So, kinakailangan din kung saan tayo tinuruan, kung sino nagturo sa atin, kung paano tayo maging mabuting katiwala, kung paano natin kukuhanin or tatamuin yung provision sa atin ng Panginoon, kayamanan man yan, o kalusugan, alalahanin natin yung nagturo sa atin. Huwag natin silang pabayaan. Tayo'y nagtatamasa ng kayamanan, dapat may share tayo para sa Kanya. Kamukha nga kinukwento ni si Sister Mimi. Ang nagturo ng business sa kanyang 2 anak. Si Brother Dudong, hindi nila pinapabayaan si Brother Dudong. Laging ibinoblow out. Sa kanya natuto yung dalawa. Siya nagturo kung paano kumita ng pera.
kung paano i-access ang mga blessings ng Panginoon, ang nagtuturo sa atin, pastor natin, o kaya si bishop. Kung sino yung nagtuturo sa atin, huwag nating pabayaan. Bigyan natin ng share. Be faithful with God's entrusted wealth. Bukod dito, kinakailangan sa mga katiwala ng bawat isa ay maging tapat. Maging tapat. Tapat naman tayo, di ba? Yung binigay sa ating palagay ng kayamanan, dapat hindi natin winawaldas sa walang kabuluhan. Ano po? Kung maaari, kung naalala ninyo yung mga mabuting katiwala, ininvest nila yung pera para invest na maubos, kumita pa. Iyon ang mabuting katiwala. Hindi niya winawaldas yung pinagkatiwala sa kanya, sa halip ay ini-invest niya para lalo pang mag-multiply yung pinagkatiwala sa kanya. Although siya ang steward, siya ang katiwala, dapat ikonsulta niya sa Panginoon kung sino ang pwede niyang pagbigyan o pagbahaginan ng kayamanan na ibinigay sa kanya. Katulad ng ating pag-usapan kanina, una sa Panginoon, suportahan ng pamilya, kung meron ka pang sobra, pang travel, pang pagkain, lahat-lahat na kailangan mo. So, yun po ang mabuting katiwala. At habang nasa sayo yung pera, dapat hindi maubos, kundi kumikita pa. Kumikita pa. Opo. Luke 16:13. Walang alipin makapaglilingkod sa dalawang Panginoon, sapagkat kapuputan niya ang isa at iibigin ang ikalawa, o di kayo'y magtatapat sa isa at pawawalang halaga ang ikalawa. Hindi kayo makapaglilingkod sa Diyos at sa mga kayamanan. Kaya nga, sabi ko kanina, pag mo ilagay sa number 1 yung kayamanan, lagay mo sa mas mababa. Unahin mo ang Panginoon, pamilya, lagay mo sa bababang pwesto yung kayamanan na pagka nagka-problema doon sa nasa itaas, pwede mong isakripisyo yung kayamanan. Huwag nating ilagay yung ating puso doon sa nasa ibaba. Ang paglagakan natin ng ating puso ay ang Panginoon. Pag-aalaga sa pamilya, ang pera nasa ibaba. Proverbs 13:22. Malapit na po tayong matapos. A good man leaves an inheritance to his children. And children's children. Ulitin ko nga, medyo. Proverbs 13:22. Wala dyan ano. A godly man leaves an inheritance to his children's children. But the sinner's wealth is laid up for the godly. So, ang mabuting katiwala, hindi lang siya palagay na binless ka ng Panginoon. Hindi lang siya nag-iiwan ng pamana sa kanyang mga anak, pati sa kanyang mga apo. Ano pa? Dahil well-managed yung pinagkatiwala sa iyo, hindi nagkakasiya doon sa kanyang mga anak. Meron pang naliligwak doon sa mga apo. Amen, mga kapatid. So, yun po ang sinasabi ng Proverbs 13:22. Kung ikaw ay mabuting katiwala, pati ang mga apo, may kaparte. Okay.
Life application na po tayo. Tapusin na po natin. Life application. Number 1. Hindi ko na ibigay pala ito. Number 1, be humble. Honor God with your wealth. Number 2, be content with God's daily provision. Do not love money. Be generous. Number 3, be generous and willing to share. Number 4, be faithful with God's entrusted wealth. Sa bagay po, na-discuss naman natin ito kanina na pinagsama-sama ko na lang. So, the big idea, in Christ, I am rich and godly. Ulitin ko po, in Christ, I am rich and godly. Tayo po ay manalangin. Dakilang Diyos, salamat po, Ama, sa wisdom na pinagkakaloob mo sa iyong mga anak. Salamat po sa natapos na gawa ng Panginoong Jesucristo. Dahil sa Kanyang natapos na gawa, kinamta namin ang lahat ng spiritual blessings, material blessings, healing na iyong inilaan para sa iyong mga anak. At dahil sa natapos na gawa ng Panginoong Hesus, kami Kanyang naging sariling pag-aari. At kay Kristo, kami po ay naging banal at walang dungis. Wala nang anumang hatol na naghihintay pa sa amin. In Christ, we are charito. We are blessed and highly favored. Malusog, walang karamdaman, at mabubuhay ng mahaba. Panginoon, sa iyo po ang pagpupuri, pagdakila sa pangalan po ng aming Panginoong Jesucristo. Amen.